po. Ay, ma'am. Magandang hapon. Kumusta ka? Okay ka lang dyan? Sino kasama mo? Yung anak ko po, sir. Dito ka nakatira? Opo. Ayan. So, magandang hapon mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kababayan, kung naaalala nyo po, si Ate Dimple, tama? Opo. Si Ate Dimple, siya po yung unang na-vlog natin nakaraang mga linggo. At nung napanood nila mga kababayan habang ini-interview natin siya that time, siya po umiiyak at emotionally. So marami ang nagtag sa akin mga kababayan. Marami nag-message kay Daddy Frankie. Sabi po nila, gusto nila ng part 2 para mas makilala daw natin si Ate Dimple. Kaya naman mga kababayan, minabuti ng Team Daddy Frankie na hanapin kung saan nakatira si Ate Dimple. At ito na po yun mga kababayan. Nakita na natin. Yan. Kaya yun yung dahilan ma'am kung ba't kami napunta rito dahil sabi nila masyado ka raw emotionally. Nagtataka sila bakit kinakausap pa lang kita'y umiiyak ka na. So, pwede ba kaming pumasok? Pwede ba ako pumasok para makausap ka? Ako, sir. Okay. Ayun. Hindi na pong iwan, sir. Okay lang. Okay lang. Ayan. Ay, natutulog yung anak mo. Okay. Sir, pasok po kayo. O, pasok kayo. Sige. Pwede. Ay, siya na po medyo. Pwede umupo. Hindi po. Okay. Ako, Eh, ma'am, bago ang lahat, okay lang idikit ko to sa yung mic. sir. Okay. Okay. Ayan mga balot. Ako, sir. Yan po yung iis-isin bago pumitinda po sa nanay. Iis-isin mo Opo. muna. Kasi nanay ko po kasama ko. Kasama mong nanay mo. Dito na nakatira. Opo. Dito lang. Dito. Lang kami, sir. Tatlo kayo dito, itong anak mo. Okay lang siya, hindi siya maistorbo. Okay lang, sir. Ayan. So, yung Dimple, mabalikan ko lang, no? Kaya kami nandito, gaya na aking sinabi, nagtataka lang kami, kahit parang ang babaw ng luha mo, sabi pa ng iba mukhang may pinagdadaanan ka or what. Although maraming bumilib sa'yo kasi kahit may pinagdadaanan kay napakasipag ng tao. Pwede ba na malaman yung kwento ng buhay mo? Bakit mo nasabi na single mom ikaw? Eh, napakaganda mo naman. Kasi, sir, yung tatay ng anak ko, halos hindi makapagbigay, magbibigay ako. Kailan niya gusto. Ganun po. Tapos, may nagkakasya ko yung binibigay niya, 100. Minsan, isang linggo po. Yan po. Pero hindi po kami kasal po. Ilan pala kayo magkakapatid mo? Tatlo po, sir. Nasaan yung mga kapatid mo? Ano po, yung isa pa nasa Tarlac, yung isa pa nasa Las Piñas. May ano po sa pag-iisip yung ate ko pong panganay. Bali, may anak na rin po kami lahat, sir. Ano po? May anak na po kami lahat. May anak, may pamilya na Opo. lahat. Kaya lang po hindi na sila ito sa asawa. Ikaw hindi sinuwerte. Ay, yung mga kapatid mo okay Hindi naman. rin po, sir. Ay, hindi rin. Tapos, asaan ang tatay nyo? Ano po, wala na po sila. Wala ka ng tatay. Namatay na po sila. Mabuti nasa iyo, buti kasama mo ang nanay mo. Na? May iwan yung nanay ko yun. Bakit di mo maiwan? Kasi kung ako lang pa natitirang anak nila. Kasi noon tamad ko hindi ko kayang mawalay yung nanay ko. Tapos malamal niya po yung ako niya po. Siya po nag-aalaga sa anak ko po. Kaya ano, kaya yung sakit niya po. Kaya po, wala pong magulang sir. Mahirap walang magulang. If you don't mind, tatanungin lang kita yung regarding sa ano mo. Since birth ba yan? Opo, yan na po. Kailangan ako ay may ano na sir. Inborn na po. Inborn na. Mabuti kahit ganyan, no? Pasensya ka na sa akin. Opo, Talagang lang sir. taas noo ka pa rin umaharap sa mga tao. Napakatapang mong nanay. Believe ako sa'yo. Pero bakit ganun? Ba't mo nasabi na hindi ka sinuwerte sa iyong asawa? Kasi lahat ng ginawa ko na sarili.
Ay, dati nag-live-in na rin po kami. Kaso wala pa rin po eh. Marami na po kami napunta sa barangay hall, ganun po. Hinami ko na rin po sabi ko sa kanya, magbago siya, wala pa rin siya eh. Hanggang sa, hindi na po kami nagsama, matagal na po. Sinaktan na rin niya po ako, sir. Dahil nasa pinansyal po. Hanggang sa na po, wala na po talaga. Naawa ko sa anak ko po eh. Kami na lang po ni nanay ko. Kaya po nag-aaral pa po siya, anak ko. Nag-aaral? Ilang taon na yung nanay mo? Senior na po. Senior na. Napakabuti mong tao kasi kasama mo nanay mo, tapos pinaglalaban mo yung anak mo, no? Lagi mo lang, paano ba yun nagsimula nung asawa mo? Bakit gano'n? Sir, nagsimula kami nung nagtrabaho ko sa Bacoor, Cavite, sir. Doon ko nakilala. Doon mo nakilala sa Bacoor, Cavite? Dalaga pa ako nun, sir. Tapos? May work pa ako doon sa mall po. Ngayon, nakilala ko pa siya, lending ko siya. Ano? Lending ko siya ng, yung pautang ko yun. Lending. Tapos, doon po kami nagkakilala sila. Hanggang sa, nagkaroon po kami ng anak na ninong siya. Mapagbigay naman po siya dati. Pero ngayon lang, nung, na po, iba na po, nung nagtagal na siya. Yung pala, may ginagawa pala siyang mali. Po siya, marami nagsasabi sa akin. Pero nandito pa rin po siya. Dito siya sa Malasiki? Opo, sir. Pag-usapan niyo, baka sakaling maayos pa. Wala na po, sir. Alang-alang na lang sa anak niyo. Opo, sinabi ko na sa kanya. Wala na po. Wala na talaga. Kaya sinasabi na, yung anak ko na lang iniisip ko. Sa kanya namin. Mahirap po pag So, itong bahay, sa inyo ba to? Hindi po, nagre-renta na po. Nagre-rent ka lang. Magkano rent nyo dito? 3,000 po. 3,000 a month. Tapos, buti nakakayanan naman sa pagtitinda ng balot. Opo. Kaya lang may time matumal, sir. Minumukod po 100 a day, sir. Para makapagbalot. Ang ginagawa mo, nagsisiparate ka ng 100 a day. 100 a day. Para may pang-rent ka. Opo, sir. Tapos, yung pangkain ko namin, Daddy Frankie, yun po, binubukod ko din po yun. Kasi nasa anak ko naman po. Kaya, mahirap po kapag hindi ako nakapagtinda. Kailangan magpupuyat po talaga ako sa bayan. Ako pang naiwan dun, sir. Ay, ikaw ang pinakahuling nagtitinda doon? Opo. Dalawa po kami yung doon po sa pinakadulo, sir. Oo. Sir Daddy Frankie, doon po. Bali, dalawa po kami ngayon pala, sir. Opo. Talagang kasi hindi pwedeng na ako makatinda, sir. Hindi po pwedeng na ako makatinda, Hindi sir. pwedeng hindi ka makatinda. Opo. Kasi pangbayan sa bahay, pumunta sa bahay, pang-ayin po namin. Tapos yung kailangan ng anak ko po. Kung sakaling may emergency, ganun po. Sa awa lang Diyos, sir, yun po. Kaya lang, nagpukulang pa rin po. Na, yung lang po, sir, yan. Ina-adjust ko po kung paano yan yung balot ko. Kasi kailangan po. Okay. Ganon talaga ang buhay, no? May mga pagsubok tayong pagdadaanan talaga. Maging matatag ka lang para sa iyong anak. At syempre para sa iyong nanay din. Pakaingatan mo lang din yung sarili mo kasi sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, bawal kang magkasakit. Kasi isipin mo na lang, nagre-rent ka sa anak mo, sa nanay mo, kung nagkasakit ka, paano na? Kaya kailangan mo rin pagtuunan ng pansin yung health mo rin, no? So, ate naka-video tayo. I-upload namin sa YouTube and Facebook. Baka mapanood ng asawa mo to, baka may gusto kang sabihin, baka sakali maayos nyo pa. Para sa anak mo. Wala na rin. Wala na rin. Nagsawa na rin ako. Hmm? Nagsawa
nagsasawa na. Ay, nagsasawa ka na. Opo. May asawa na rin ba siya? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam. Kasi, nahirapan ako, sir, kapag ano, ay nakikita ko lang po dito, sir. Dumadaan-daan lang po sa, ano, sa restaurant po. Dumadaan-daan lang doon. Parang wala ko, sir. Hindi siya makabuhay ng kami na, sir. Ano ba trabaho niya? Nagpapasama po. Ah, Na, alisatin. Pero yung alisatin hindi ko sa kanila. Parang nilabang na lang po. Pag ano, nag-aabot siya sa kasi kulang naman. Pag magbibigay siya, 150. Mga ilang days na po yun. Kaya mahirap po, sir, i-budget kasi magastos ng bata, sir. Kaya, nahirapan ako. matanong ko lang, isa pa ang tanong. Anong natapos mo? High school graduate po. High school grad. Tapos na-booking na lang po ng ilang months po. Tapos ipininsin ko po. Yun lang po. Hindi na po ako nag-college. Kumusta naman ang kita sa pagtitindang balot? Kasi natanong ko lang, no, hindi sa amin namaliit yun kasi alam mo, pinakadabis talaga yung nagbi-business. Opo. 'Di ba? What if kung mag-apply ka rin sa ibang company, ano nang mas mapagaan sa'yo? Magtitinda o mag-apply? Para sa akin, sir, ngayon, kasi maliit pa yung anak ko. Magtitinda muna. Mas maganda magtinda. Opo. Kasi mas naaano ko po yung anak ko na kikita, gano'n siya. Kasi lagi ako inaanap ng anak ko eh. Opo. Pagdating ko po, yasin pa rin siya. Magising pa Opo, rin. inaantay po ako siya. Tapos yung nanay ko para makita ko din po. Maalagaan ko din. Oo, sa bagay, no? Tsaka, nasa diskarte mo na yan. Opo. At isa pa, syempre, keep on praying lang. Alam mo, dyan nagsisimula. Alam mo, sa pagninegosyo, talagang kailangan magsimula sa maliit. Opo, sir. Kasi kung talagang po-focus ka sa negosyo, Opo. lalaki at lalaki yan. Sa gabay ng Panginoon, basta maging tapat lang tayo, huwag tayong mang-agarabyado ng kapwa, no? Opo. So, Dimple, ayon, maraming salamat at napaunlakan mo kami na makapasyal kami rito sa iyong bahay. Gaano ka na nakatagal nakatira dito? Nani, isang taon na po. Isang taon na rin. Mahigit po. Mahigit isang taon. Opo. Tiyaga lang, no? Opo. Mahirap ba mangupahan? Mahirap, sir, pag wala sariling bahay. Mahirap pag walang sariling Yan bahay. po yung pangarap ko, sir, kahit maliit lang, sir, kahit kumo lang. Kahit, Kasi mahirap mag-ano, sir, mag-renta. oo. Kahit ang problemahin na lang po pang kain araw-araw. Kasi ano, sir, wala po kasi kami sariling bahay. Wala kayong sariling bahay. Kahit lupa, ano? Opo, Yun ang kahit maliit lang, sir, okay na po yun, basta may matirahan po. Yan po yung pangarap ko sa renta. Hindi ako makakalimutan, sir, kasi napupunta sa renta, sir. Alam mo, sa pagninegosyo talaga, pag ibibigay na ni God, magugulat ka na lang. Kaya keep on fighting lang. Magugulat ka na lang, yung pangarap mo, andyan na. Pag sinwerte ka na sa negosyo, no? Tuloy-tuloy lang. Ha? Yan, may ibibigay akong tulong sa'yo. Sana makatulong to. No? Pandagdag mo para sa pangnegosyo mo. Gusto ko kasi lumago pa yung negosyo mo para mas makaraos ka pa, ano? Yung kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5,000. Thank you po, sir. Lagi Frankie. Malaking tulong po ito para sa negosyo. Hirap po. Sir, Daddy Frankie, salamat po. Walang ano man. Noong una po, tinulungan niyo na po ako. Hindi po ako makapagsalita na kasi marami halo-halo po yung problema ko, Sir Daddy. Anong gabing yun na may problema ka talaga? Opo. Marami po kung inisip, lutang po ako, pero alam ko kung pinapanood po lagi yung ano niyo po, video niyo po. Kasi alam ko kung talagang legit kung pinalo ko po kayo nun, sir. Nung pag-alingon ko lang, sir, lutang po ako nun, Sir Daddy. Lutang ka. Tapos nung namukan ko na po kayo dun na po, talagang pinalo ko po kayo, Sir Daddy. Oo. Opo. Pasensya na po kayo. Hindi, okay lang.
Kasi dami ko pong iniisip tayo. Kailangan ko makatinda. Pag araw-araw. So wag ka lang susuko, wag mong intindihin ang problema, ha? Lahat ng problema lumilipas 'yan, no? Dadaan lang 'yung problema. Wag kang mag-stay sa problema. Laban lang, no? Lilipas 'yan. Sabi nga nila hindi araw-araw kahirapan no? Kaya laban lang. Alam ko malakas ka, alam ko fighting mother ka, kaya alam ko malalagpasan mo yan. Na? Gusto ko, hangad ko ang lumaki yung negosyo mo. Salamat. Sa ngayon, payo ko lang sa'yo kasi nagsimula rin ako sa ganyan, maliit na business. Payo ko lang sa'yo, mag-ipon ka lang na mag-ipon. Kasi isipin mo, nagagawa mong mag-ipon ng 3,000 a month, 100. Diba? So, try mo rin gumawa ng savings sa bangko. Kahit maglagay ka lang ng 1,000 a month. At least, pag nakapag-ipon ka, mas may ipupuhunan ka pa. Kasi alam mo, lumalaki lang ang business pag lumalaki ang puhunan. Alam ko naman yun, syempre, may mga pangangailangan tayo. Pero kung talagang gusto mong magkaroon pa ng business, magtabi ka lang na magtabi. Kung ilan yung natira, yun talaga yung i-budget natin, no? So, pag nagkaroon ka ng malaking ipon, pag nakita mo may ipon ka na, masama ang loob mo kasi pag hindi mo na nararagdagan yun. Tapos, kuha ka ng pwesto. Kung ano yung pinakagusto mong negosyo, yun ang gawin mo, yung kaya mong gawin. Makakuha ka na empleyado mo, ganun. Magsisimula talaga sa maliit. Hindi pwedeng magsimula sa malaki, Sana sooner o pagkatapos ng mga ilang panahon makita ko na lumaki na yung business mo, Nandito lang kami na papasyal-pasyal sa'yo kung loloobin ng Panginoon, masaya na ako na nakilala kita, napasyalan kita dito at napagbigyan ko rin itong mga followers natin na nagtatag sa akin na gusto nila sabi nila gusto nilang mas makilala si Ate Dimple. Ayan. So Ate Dimple, anong sasabihin mo sa mga viewers natin na gusto ka nilang makilala ng lubos? Maraming salamat po dahil hindi po ako makilala niyo po. Tapos Sir Daddy Frankie, thank you po. Marami kasi po natulungan niyo po. At marami pa po kayo natulungan. Lagi ko po kayong pinapanood po. Sir Daddy po. Napakabuti niyo po. Salamat po. Bihira na po yung mga ganyan po. Kasi ayun po, marami na po kayo natulungan po. Sir Daddy Frankie. Gabayan tayong lahat ni God. Basta, laban lang. Naawa lang ako sa'yo, iyakin talaga siya mga kababayan, Makakatagpo ka rin ng huwag kang mawala ng pag-asa, Makakatagpo ka rin ng para sa'yo talaga. Kaya sa susunod, hindi ko alam kung sasabihin ko to sa'yo pero bilang daddy ninyo, hindi ako mahihiyang magsabi. Sa susunod, kasi bata ka pa, pag mag-aasawa ka, darating yung point na yun, piliin mo na talaga yung tanggap kung ano ka, tanggap kung ano yung anak mo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Diba? Sasabihin mo sa kanya, kung talagang mahal ka niya, dapat mahalin din niya yung kung ano ka. Yung anak mo, Kasi nakita mo ba yung unang upload natin, maraming nag-message na gusto nilang makilala ikaw. Sabi na, Daddy Frankie, pakilala mo naman sa akin yan. Kawawa naman siya. Maganda ka naman. Diba? Sa totoo lang, maganda ka. Diba? Wala naman pangit na nilalang ni God. Kaya lang, siyempre, iayos lang natin. Huwag lang tayo padalos-dalos, Hindi sa pinangungunahan kita or what, opinion, payo ko lang bilang anak, Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. At masaya si Daddy Frankie dahil napag-abot na naman tayo ng tulong pinansyal kay ate. At sana yung mga naitutulong natin ay mas makatulong din sa kanya. At ito sana yung dahilan para mas lumawak pa ang kanyang negosyo. Salamat. Sige, salamat. Bye-bye po. Ayan, mga kababayan, maraming salamat po. Shout out po sa Team Rise Above. Ayan, goodbye po and God bless.